Good morning, guys. So we are here now outside and I am enjoying the sunrise, the sunshine in the morning. Our actual temperature now is 8 degrees Celsius. So tayo naglalakad-lakad dito, guys, at ini-enjoy natin ang araw, ang init ng araw. So, para tayo ay lumakas ang ating pangangatawan. At, alam nyo na guys, good vibes. Totoo talaga guys, pag tayo naglakad-lakad at ini-enjoy natin yung yung sikat ng araw, nakakapagbigay talaga ng good mood, tapos good vibes, tapos hindi mainitin ang ating pasensya at hindi tayo madaling mapikon. Alam niyo yun, mapagpasensya, tapos laging positive, ayan, masayahin, di ba? At totoo talaga guys, kahit anong gawin natin. Kasi minsan sa totoo lang, ako din, kapag may gusto akong panuorin sa TV, minsan hindi ko napapansin, nakadalawang oras na pala ako nanonood lang, tapos nakaupo lang. So, parang, kaya sabi ko, maglakad-lakad na tayo, maglakad-lakad, mag-ikot-ikot lang, ayan, mag-jogging-jogging. Tapos mapapansin mo, pag naka isang oras ka nang maglakad, ayun, parang naisip mo, halika, balik na tayo kasi magluluto, maglilinis. At least, nakalanghap tayo ng sariwang hangin. So, yun guys, ang aming buhay dito sa abroad. At laging nag-iisa kasi ang mga anak ko, isa may trabaho, yung isa naman may sarili ng buhay. May anak na, tapos yung isa naman nag-aaral sa grade 3. So, mag-grade 4 na siya sa September. So, kaya naglilibang-libang ako kasi para naman meron tayong energy kinabukasan, bagong energy. Tsaka kasi guys, hindi na tayo gagastos pag ganito kasi sa ibang mga bagay, tumitingin-tingin din ako, nagsha-shopping din ako, bibili ako pag may mga sale, ganyan, once in every 2 months. Tapos, ang ginagawa ko, nagtitingin-tingin lang ako. Labas lang ako, kunyari mamimili ako, pero hindi naman, siyempre, nagtitipid tayo eh. So, kung mayaman tayo at malaki ang ating sweldo, walang problema. Gagastos ng maraming pera at mamimili. Pero, siyempre nga naman, dahil ang ating sweldo is budget, kaya kailangan tayo ay magtipid-tipid. So, yun guys. Kung sino man ang gusto mag-abroad dito sa Europe, Austria, Europe kami. Research nyo lang sa online. POEE online kasi marami ng agency ngayon na open sa Austria, pwede na kayo mag-apply. Mas maganda kung nakatapos kayo ng 2 years course, culinary, ganyan, or sa factory kayo, kung malinaw ang inyong mata, yan, pwede kayo dito sa factory. Pero dapat masanay na kayo sa magbuhat ng mabigat kasi dito sa Europe kailangang magbuhat kayo ng mabigat. Halimbawa hanggang 20 kilos, kailangan kaya nyong buhatin yun. Kasi dito talaga guys, hindi tayo pwedeng umarte-arte. Hindi tayo pwedeng mahinhin dito sa abroad. Dapat maliksi ang katawan natin. Saka, pag may pasok kayo, ang pasok ninyo alas 6 ng umaga or alas 5 ng umaga, dapat 2 hours pa lang before, gising na kayo. Tapos para mag-prepare na kayo para hindi kayo ma-stress at hindi kayo ma-abutan ng traffic. Kasi sa totoo lang, kapag maaga ka nagigising, mas nakakapag-prepare ka ng maayos na walang stress. At pagdating mo sa trabaho, ready ka na. Kasi dito guys, sa Europe, hindi ka pwedeng tuturuan ka nila 3 beses. Pagkatapos nun, ikaw na ang mag-disiplina sa sarili mo na kaya mo yung trabaho mo gawin na ng tama, na hindi na kailangang i-monitor or hindi na kailangang i-check kung tama yung ginagawa mo.
kung tamang ginagawa mo. Kasi kung tama laging ginagawa mo, may tiwala sa iyo yung iyong supervisor at iyong manager. Tapos makikita nila, ay, ang galing naman ito. So yun, yung tiwalang yun is wag mong sisirain para tumagal ka sa trabaho. Ganun lang naman ang sikreto. Kahit saan ka naman, kahit naman sa Pilipinas, siyempre kahit sa atin naman, kung talagang maganda yung record natin sa ating mga kasamahan, tapos yung talagang disiplinado tayo, yung hindi natin dinadaan sa init ng ulo, ang ating mga kunting sama ng loob, ganyan. So, napapansin ng mga manager yan at mga kasama sa trabaho, tapos tatagal ka. Kasi, tinatanggal lang nila yung tao na panay absent, tapos nangangatwira ng wala sa lugar, tapos yung laging nakasimangot, tapos yung pag tinatanong mo galit, yan. Ayaw nila ng ganyan. Dapat lagi kang professional. Yun bang kahit medyo may pinagdadaanan ka sa buhay is, lagi ka pa rin nakangiti at nice ka pa rin doon sa oras ng trabaho. Kasi imagine niyo 8 hours lang naman yan. Pagkatapos aalis ka na sa trabaho, maya-maya hawak mo na yung sarili mong oras. So matutulog ka ng maaga or kakain ka ng maayos. So ganun ginagawa ko. Talagang minsan kahit inis na ako dun sa kasama sa supervisor ko. Kasi nga minsan talagang pag nagkamali ka lang isang beses, talagang iirapan ka. Talagang malalaki yung mata niya. So ginagawa ko, malumanay lang ako. Tapos yun, inaano ko lang talaga. Hindi ko dinadaan sa taray at hindi ko rin dinadaan sa sigaw, kundi dinadaan ko siya sa maayos na paliwanag. Tapos ayun, makikita naman niya na ay, okay naman pala akong tao at tanggap ko naman yung mali ko, kaya hindi ako tataas ng boses. Ganyan ang. Kasi guys, importante din talaga na may trabaho tayo, dahil nga syempre pag may mga anak tayo, kailangan natin ng budget araw-araw, kailangan natin ng budget sa isang linggo na pamamalingke, ganyan. So, kailangan talaga na maging professional tayo sa pang-araw-araw na ating tinatahak. So, ngayon naman ay nakikita ninyo ang ayos-ayos ng kalsada na dinadaanan ko. Dito kami namamasyal, dito kami dumadaan pag namamalingke, yan. So, alam nyo guys, kailangan lang talaga ng tiyaga sa buhay. Tapos siyempre sa totoo lang, kung ako tatanungin, siyempre natural talagang nalulungkot ako. Dahil nga siyempre ibang bansa ito. Tapos iba ang ugali. Tapos ang mga puti naman, pag wala kang trabaho, ang tingin nila sa'yo, hindi naman, pangit naman ang tingin nila sa'yo pag wala kang trabaho. Kasi parang iniisip nila, pabigat ka lang, ganun. So parang sa atin din sa Pilipinas siyempre. So ako ginagawa ko lahat. Bukod pa sa trabaho ko, meron pa akong sideline. Kahit papano, para naman, kahit papano is makabili ako ng sarili kong sapatos na hindi ko na kailangang hingiin dun sa asawa ko. So, yun. Salamat guys sa inyong panonood. Thank you so much. Have a nice day. God bless everyone.